Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras alas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Webes, ng edisyon kita Agosto 28 tuig 2025. Programa nga magdulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong hapon, kabiyanan ang Bureau of Jail Management and Penology bukas sa pagpamati no sa sining mga PDLs, persons deprived of liberty, na nagpatigayon sa noise barrage sa Negros Occidental District Jail Male Dormitory sa Bago City. Kung nadumduman nyo, diri man sa aton sa Putotan, may amumaning nga natabo, no? Ang sa BJMP sa Negros naman, ginapanawagan nila nga kakson ang jail warden. Pero ano gid bala ang matuod nga natabo? Aton inipat pa to, no? Para nga balanse. Kiti ang una nga nagwa nga information, pati may mga ginaaligar nga irregularities ang mga persons deprived of liberty. Karon, pabati naton sa inyong interview naton kay Jail Senior Inspector Juniben Ray Umadhay. Si Attorney Umadhay, siya ni ang Chief Legal Service kag Regional Spokesperson sang BJMP NIR. Samtang sa ibang pagid naton nga balita, kung nadumduman nyo sang nagliligad, may mga balita kita sa Cobra, sa Manog. Sa naman ka Manog, nagsulod sa balay. Dira sa Roro Port area, mga kabiyanan, dira sa Sitio Tabuk-Suba sa Huskin, Hordan, Guimaras. Kung kung magsulod ka mo dira bala sa entrance sa tubang gina ang balay. Kita nyo, amo na kadako ang Manog, makita nyo sa video na bululigan sa mga residente. Kay ang ginapatihan sinisang pamilya, 11 ni ka may sapat, hindi sila muminuptanan, sila nga kuring 11 ka bilog, 7 na lang ang nabilin. Kaya kung makita nyo sa video kung ano ni kadako, 2 metro ba, tapos ang lawas niya, 2 ka inumo, hindi man siguro mga 2 ka inumo lang, mga sakag tunga siguro, muna ka dako. Kaya muna nga, maayo lang na ano nila, no, nakuha. Unfortunately, sanggin turnover na nila tani sa DNR ay napatay. Napatay kasi siguro sa kahugot guro bala sang pag nila no paghigot or base hindi na ako magamba. Hindi ko na pagpadayunon ang akon nga ginaisip Pero delikado man ina no kung mayo lang kay tubang sang Roro Port area ni damo sa mga tricycle driver nga arada. Hindi nagbululigay man sila respond. Iyasang pamilya hagurin. Pero kung isipon mo ni 4 ka kuring kaya yan ni tunlon kay kadako adaan sang lawas ni. Bla.
So muna maghalong kiti ang ining balay nila ara lang sa dalong bukid. Sa dalom sang bukid ang ining balay nila no sang pamilya Hagurin. Kiti tingala sila nga may nagkakalas sa kurungan. Amo na tugali. Pagkalas ate positive din may hindi man ni masarangan sang kuring amo ni katako ya o kung gagmay lang uroy ang mga manog ti sang pusdakan na sang ano ya sang kuring ya pwede malipong ang manog pero amo ni hantakon mo lang ning hantakon yan hindi niya mag hindi niya mag duwa-duha nga tokbon ka man. So muna no maghalong din bina sa mga lugar sa mga kauturan tabla nga nag-star dira sa dalong bukid o sa bukid yung gimaras nga daan bisan sa balay namon ang balay nila ni lapit lang ni sa amon mga 300 meters away. Mga 200 to 300 meters away. Isa makaparuro makita no. Bisan gani sa balay namon may mga makita kita dito nga mga manok pero gagmay lang. Mga do tudlo lang na yabla kagamay bla. Pero amo ni ka. So sa mga kauturan ta maghalong lang. Di sa miag-awan dito sa niligan, kubra gito ya gani. Amo to yung delikado kay ngari magkal correct me if I'm wrong pero non-venomous ni siya. Pero sa turnover na sa DNR napatay. Ang pamangkot kay sa kahugot siguro pala. Minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon sa ibang paginaton nga balita sa Quadcom hearing naging patawag sang Iloilo City Council why makatambong si Iloilo City District Engineer Head Engineer Roy Pacanan. Ano naman sining masiling sang konseho kay may Quadcom hearing why nagtambong si Engineer Pacanan abi kwaon tayong detalye sini no kwaon tang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas report. Maayong hapon. All nagpatigayon sang ikaduwang Quadcom hearing ang katapos ang sangguniang panglungsod subong aga dira sa may 8th floor sa City Hall penthouse sa pagpamuno ini ni City Councilor Romel Duron. Ginalauman kun tani nga magatambong sa hearing si City District Engineer Roy Pacanan nga ti kaduwa na ini ka beses sa gin-invite pero sa gyapon wala ini makatambong sa ginpatawag nga Quadcom hearing kabahin sang ginahimo nga investigasyon sang konseho sa estado sa mga waterways project sa siyudad sang Iloilo nga nasa pagpati sa mga konsehal. Si Engineer Pacanan amo ang right person sa pagsabat no pag explain kung ano ang estado sa mga proyekto. Paathag ni Engineer Pacanan santo sa sulat na ginpadala niya kay Lead Committee Chair Councilor Romel Duron nga amo ang chairman sang Public Service Committee on Public Service, Environmental Protection kag Ecology. Ginpahayag ni Pacanan nga wala sang mando sa iya kung naghulat pa siya sang order sa mataas sa pamuluan sa DPWH Central Office kung bala siya ang patambungon o kung hindi o galing kay ti wala sang nagabot nga notice. Okay. So pili niya nga hindi magtambong. Sa piyak sini ginpadayon ang hearing kag kaina ang nagpathag ang nagplastar sang ila sini mga reports amo sanday CDRRMO USAR Chief o kung Urban Search and Rescue Section Chief Darwin Papa nga nag-explain sang mga areas nga flood prone diri sa may syudad sang Iloilo. Lakip man ang Iloilo City Drainage Task Force kag ang mga punong barangay ara man nga nagtambong gikan sa mga lugar sa diin nga madamo sa mga complaints nga may pagbaha taga Environmental Management Bureau DENR mga department heads kag mga katapos ang City Council nga kalabanan present gid ara si Kagawad Romel Duron, Nini Diliana, Rex Sarabia, Shin Marie Mabilog, Francis Parcon, Lyndon Acap, Cedric Cabaluna, Mandre Malabor, kag ara man si Vice Mayor Lablab Baronda. Isa ka gina sa mga ginistoryahan kay ti ang nagapangita sang mapa ang aton sini nga mga punong barangay kag ang mga nag-attend nga i-identify kung ano ang mga active nga creeks no diri sa may bahin sang Iloilo City pero natalupang Dan Paul nga ang ila galing nga ginabasihan nga mapa
suno sa CDRRMO 1950s pa na publish. So kung tanawon sa subong, may mga nadula nga mga creeks. So amo na ang isa sa mga ginausisa dito nga tani ang DNR makapagawa sa updated nga listahan sa mga creeks diri sa may bayan sa syudad sa Iloilo. Kaya ang iban dili nga mga creek Paul nagkaladula na. Ang iban siguro natabunan may mga natabunan sang duta o kung naglain na rechannel ang pagdaluto sang tubig. That's why nga wala na ini makita ng iban na creeks kagang iban gin-istara na sa mga informal settlers. Kung may tiyempo kita pamatian nato no kamahin sang nangin deliberasyon kay na sa ginpatawag na Quadcom hearing sang City Council. Makita ang mapa. Andaan yung mapa. Actually, sir, that's why we're trying to digitize this map. Okay, if you notice, gusto niyo kung may mutala yung mapa. Kung makita niyo, sir, ang Lapus, yung area, it is basically wetlands. Sa nakali siya, sir, all of these blue areas, these are wetlands. And ang area naman sa Lapus is wetlands, siya ang pag-consider. Even ang actually kung gusto ako siya na-digitize because may paper map sila pero hindi digital. Makita ako yan, makita ang mga daan, ang Buburan Creek, ang Punta Tanak Creek, kitaon siya. Ang akala ko yun sa Rizal Creek, kitaon din. Galing kay paper map, it's a paper map from the DNR na tinangal digitize pa, tinangal convert pa ito digital na mapa. Napatian si Sir Darwin Papang ano nga nagpathag. May kang tanan sa ila sini ginabasihan nga mga database no sa pag-identify sa mga tricks diri sa bayan sa syudad sang Iloilo. So ginrekomenda sang hearing kay na sa DENR nga kung pwede makapagwa sila sang updated nga mapa. Ito dapat ani Paul mapa gani ginakinanglan mo para hindi ka magtalang no. Pero kaginaya ang mapa mo ang ginapangita tungod nga may mga waterways, may mga creeks diri sa may Iloilo City nga wala na. Ayawa na sila ka pangita, hindi na mag-match tungod nga sang lain ng development. Kiti kung tanawon mo ang old nga mapa na publish abi siya ginpagwa sa 1950s pa. Okay. I-compare mo subong nga 2025 na damo na yung mga structures nga nagtindog sa mga areas nga gin-identify sa una nga areas sang creeks, hindi pwede mabutangan sang building, may mga restrictions. So isa ina sa mga ginaduso sa aton siniyang hearing nga makapagwa gid ang DENR sang mapa no kay sila lang ang agency gid nga nag-release o nagapagwa sang sini nga mga areas sa Paul. Pero kay inati wala dito si Engineer Roy Pakanan, bisan si Kagawad Irene Ong gani nga mo ang aton nga liga ng mga barangay siling niya wala man gyapon DPWH ti paano ta nakapamangkot no so ang mga nangin reaksyon sa aton siniya nga mga punong barangay pero tikon wala man si Engineer Pakanan may iban nga mga agencies man niya nga nagplastar sang ila sini nga mga reports. Pero di ba Nel, may invitation man ang DPWH no sa city sa sining mga issues bala sa mga infrastructure projects. Gin-confirm ni Mayor Raisa Treñas nga nakabaton siya sang sulat halin sa Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office. Gina-invite siya para sa isa ka coordination meeting. Pero ina wala pa ma-plastar kung saan o ina nga petsa nagpabutyag sang intensyon si Mayor Treñas nga siling niya ma-attend siya ang term niya gani. Handa siya nga mag-attend ano oras kag kundiin. Pero may pero Okay. Siling niya mas maayo tani kung early ang notice nga ginhatag sa akon nga kung pwede 5 days before. Kaya at least maka-prepare ang mga representations nga ipadala dito sang ilang nga mga dokumento. So kumbaga may okay na no, may green light na kay sa bahin sa alkalde nga ma-attend siya. Okay. O galing siling niya tani pero tempranuhan niyo man so wala kita kabalo kung saan gid ang fix pero subong other way around no. Ang sangguni ang panlungsod kag si Mayor Treñas ang una former ang si tatay niya si Mayor Jerry Treñas nagpatawag kay District Engineer Pakanan pero wala makatambong subong ang DPWH naman na nagpatawag sang coordination meeting sa aton siniyang alkalde kay tiyang tinutuyo diri ang coordination sa tanan nga mga proyekto
nga ma-explain sang City District Engineer kung anong status sa sini nga mga proyekto nga pagkatambungan ni Mayor Raisa Treñas. Pero kung saan o ina, wala pa gisang detalye, no? Kung saan o, pero sa pahayag sa alkalde nga nag-look forward siya sang maayong outcome sa sini nga coordination meeting kay ti isa man lang ang katuyuan mo sang local government kag sang DPWH nga mapasiguro nga ang mga proyekto magatupa kag suno sa standard kag makatag proteksyon sa aton nga mga pumuluyo. Wala mo nil deserve sang aton nga mga pumuluyo nga may baluan anong mga updates sa sining mga proyekto. May mga ginaligar gimambala nga ghost projects, may mga delayed palpak iban nga proyekto sa na-mention ni President Bongbong Marcos sa pagbisita niya, no, sa iyang Facebook. Parang nga matagan kita kung ano ibala ang matuod kag deserve isang aton nga mga pumuluyo nga makayo ang ini nga mga proyekto nga maka-benefit sa ila. So actually amo ina ang handom sa both parties, no? Ang sangguniang panglungsod amo nang gusto nila nga Engineer Pakanan kadto kadi kay makwad hearing kita may pamangkot kami sa inyo, no? So sa bahay naman sa aton sini nga DPWH wala makatambong sang bigad si District Engineer Pakanan, subong sila naman ang naga-invite. So ang pamangkot ang masunod dira nga balantayan if si Mayor Raisa Treñas magabaton o kung magkatambong sa sini nga imbitasyon. Ti ang amo na gani siling mo nga ang katuyuan diri parehos man lang coordination. Pero maano naton no ginalauman naton nga sa isa ka frame mapungkuan na gidabi si Mayor Treñas kag si Engineer Roy Pakanan sa isa ka venue which is nga amoy ni ang ginaplanaw nga coordination meeting between sang LGU kag sang DPWH kay ti ginrekomenda sang presidente nga maayo gid nga may consultation kag mag-istoryahanay bago i-implement ang mga proyekto kabalo ang LGU sang mga proyekto nga ginapatuman sang DPWH. Okay, Nel, may pahabol lang kita, no? May ginpahayag man si Councilor Rex Sarabia nga do mas may balls pa no ang DNR kag DPWH Region 6. Halin pa sa nagligad nga sesyon. Actually, ang term ni Kagawad Sarabia, liya nagkasaka dugo ya eh. No? So sang time nga ginayo sang pila ka mga konsyal, actually si City Councilor Miguel Treñas nga utod man ni Mayor Raisa Treñas niya i-request tabi sa Office of the City Mayor o kon kay sister nga bawion ang persona non grata. Kay base amo ina ang nagahadlang o kon sa gabal nga ang hindi siya magkadto kay tinaya gin sabat ina verbally ni Engineer Roy Pakanan nga kalain man nga nadeklara ako nga persona non grata tapos makadto ako didto. Pero wala adto matigayon nga maaprubahan tungod nga ginlay on the table na isang mga konsihal kay natunga sila mo may ara sang pabor kag hindi pabor. Pero si Councilor Sarabia hindi na pabor liya deklara ka man niya sang persona non grata bawion man kag sa hindi ikaw gidya ang may katungdanan no nga magsabat puntani isang tanan nila nga mga palamangkutan no naging segundahan man ni City Councilor Nene Dilaliana nga nagpanawagan kung hindi ka magsabat halin ka na lang da o kung resign ka na lang sa imo siniya nga pwesto. Pero kung tanawon mo si Councilor Dilaliana sa ila sini nga session 2 weeks ago amo man ang nag-anunsyo nga ginkaka si District Engineer Pakanan bilang City District Engineer nga wala man natabo kag wala man sang order nga nabaton si Engineer Pakanan. Okay. Nel, padamugit na salamat. Amo rin madulong naton nga mga updates may kang tanan sa sining ginhiwat nga Quadcom hearing sang City Council. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamong salamat General Baclay sa report no sa sining Quadcom hearing agin parigayon sa Iloilo City Hall. Dapat ano na niya. Sa mga masunod nga simana ni kapati kita nga may gid makakadto na. Depende kung sino mo una. Mayor Raisa Treñas ba lang sa ginpatawag na meeting or si District Engineer Pakanan may gidya no. Iambot kung ano niyang ginaulat ni Engineer Pakanan na. Hindi do damo ng mga palabtik pero do lagid no, lagid ka katablan lang. Mas emphasize pa to ni Councilor Sarabia ngati mas mayo pa ang DNR kag DPWH Region 6. Ambot ko ano ning matabo pero ang aton lang ya nga ang pumuluyot may
Inamatarong nga mabalaan ang mga updates sa sining nga mga proyekto. Balan mo, kwarta man ni natin. Pinpabalasan man ni natin ang kwarta na ginagamit sa gobyerno sa pagpatuman sa mga projects. Hindi naman sa syudad. No? Hindi sa bilog man ng Pilipinas. Nagtuhawin ng flood control. At subong mo niya ang ginapatutukan ni President Bongbong Marcos. 24 minutos magkaligan sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa nasiling na naton mga kabinan na interview naton si Jail Senior Inspector Juniven Ray Umadhay, ang spokesperson ng BJMP Region 6. Ikantanan sa ginpatigayon nga noise barrage sa mga PDL sa Negros Occidental District Jail. Naring pagpatag sa BJMP NIR. Sa BJMP Region 6. Sir, anong statement ng BJMP sa siningin hiwat na noise barrage sa mga mga PDLs dira sa Bago? Right now, sir, actually, as directed by the regional director, man is implement ng yapon ng maximum tolerance sa mga PDLs na mga noise barrage. Okay. So ang banya is we will implement maximum tolerance as long as hindi sila mag-hingo sa act to the harm or injure sa mga other PDLs or mga personal natin. More or less, sir, mga pila ni ka-PDLs na nag-upod sa noise barrage? Actually, right now, siguro mga both parties act to the harm. Okay. Implement lang yapon ng hindi sila mag-hingo sa act to the harm or injure sa mga other PDLs or mga personal natin. More or less, sir, mga pila ni ka-PDLs na nag-upod sa noise barrage? Actually, right now, siguro sa noise barrage is mga around mga 30 to 40. Ay, okay. At least klaro, sir, kay may mga reports na una nga nagwa na mga ginatos eh. Right now, kung based right now sa mga PDLs na ara sa top is mga around sa 30 to 40. Okay. Pero sir, ang ining mga ginaaligar sa mga PDLs, ano ang pagpatag sini sa BJMP, sir? Actually, ang tanan-tanan nila sir nga complaints nga gina-raise nila, right now gina-take note so gin-order ng warden to comment. Number one, sa ilang mga concerns sa gin-raise. Actually, may press release na issue ang kapatid ni Cross before this incident is that ang handa nila nga ang pag-implement sa coupon or cashless system, which is actually already been issued years before sa BJMP. May memorandum circular siya, so implement sa new warden. So in this situation, nakita sa mga PDLs na ang inconvenience ang nila sa pag-implement. However, ang purpose naman niya, ang purpose niya naman ng isang cashless system so is wala natin ang money ang kaso sa Batsong which actually could cause inequality, which could cause influence ang money of PDLs over other PDLs. Kaya siyempre eliminate natin ang possibility or opportunities ng corruption, bribery between officers kay PDLs. So yung pamalatagan na kay very inconvenient daw ang cashless or coupon system. So yung implementing isang jail warden. So right, I-check na mo ang balong sa regional doctor. I-check pa na yung mga allegations and complaints nila. Itanawin namin if there substance sa mga complaints nila. Kaya actually ganun order na namin the other day ang warden after we were aware sang PR, sang kapatid na Gross, in-order namin yung nag-comment ang warden. Okay. Sir, tuti man nga may tiro nga personnel dira sir sa BJMP sa pasilidad? Actually sir, that was month ago. Okay. Nangyara kita nga jail officer na din tiro pero
So, ginatry man naman tanaw, these things are connected sa kapatid siguro. So, that jail officer, while nag-review sa lakyan, din tiro siya. Luckily, wala siya naubo. And the other day man, the last August 24, 2025, may report na kasa ang the Nodge jail, but they were able to intercept ang isa caliber 45 na saan na din nahabol halin sa sagwa sa sinusunod. So we are investigating if this incident are connected with each other. So siguro na maisbalag. Pero ang siguro we are fortunate na na-recover naman ng firearm kaya bakit lain siguro nga situation nung nakabo kung wala po na-recover ng firearm before this marriage. Okay. Sir, na-mention mo ang cashless. Nagpatayo na may isbalag. Pero ang siguro we are fortunate na na-recover naman ng firearm kaya bakit lain siguro nga situation nung nakabo kung wala po na-recover ng firearm before this marriage. Okay. Sir, na-mention mo ang cashless. Aside sa cashless na gini-issue sang PDLs, ano pa yun sir ang ginano nila kayo na ang nakuha yung information, ginareklamo nila? Ang gina-raise pa nila is about sa hambal nila intimidating kamayo, helmet, military vest sa mga intimidating siguro we are fortunate na na-recover naman ng firearm kaya bakit lain siguro nga situation nung nakabo kung wala po na-recover ng firearm before this marriage. Okay. Sir, na-mention mo ang cashless. Aside sa cashless na gini-issue sang PDLs, ano pa yun sir ang ginano nila kayo na ang nakuha yung information, ginareklamo nila? Ang gina-raise pa nila is about sa hambal nila intimidating kamayo, helmet, military vest sa mga BGMP personnel diri. So, ginpangayuan naman comment ang jail and they said that actually it was in response sa mga natabo diri, like for example ang shooting incident against the personnel and ang pag-intercept ng firearm. So those are the precautionary response sa mga insidente na natabo. So kumbaga sir, nag-ano lang yan, kumbaga ang mga natabo, kumbaga nag-react lang ang BGMP. Naging mo sang mga mga preventive measure para natin mas hindi maglala or may kinadamo dira kasi may mga na-intercept na mga pusil. Yes. So as based sa comment from Warden, ang actually na direct ng mga personnel to take precautionary measures or wear appropriate ng mga protective vest while in duty. Ano nang wala nga comment sa raise niya concern sa mga PDL kung hanggang nila very intimidating daw ang pamayo sa mga personnel break. Okay. Sir, si BGMP RG, sir, ano ang yasining direktiba matapos ang ining natabo dira sa Negros Occidental District Jail? Ang aming regional director, si Jail Chief Superintendent Salenso, nag-direct man siya nga maximum tolerance kung sa during situation. Kamatian naman sila mga pagitang nila mga concerns kung ano ba ang gusto nila i-raise against the management. Ano nang yan ang pagkata. Kamali ay 100% nagpakandak na siya pang investigation. Pagkatapos kanina ay isang press release na gina-issue sa kapatid. So right now, an investigation pending against based on the complaints ng mga kapatid. Pero ang pamangkot, sir, i-relieve bala ang bago dira nga warden or anong maging status? Right now, ongoing negotiation sa nilang mga concerns. Okay. And fully based natin sa press release ng Kapatid Negros,
din-raise nilang matuwan to ang cashless o coupon system, yung convenience sila. So makita man naman niya which is within Manchester sila ang gina-implement niya program or implementation sa Jill Warden. So wala kami makita sa nga reason for his suspension at the moment. And also as to the wearing of protective military vest. So wala kami makita ang illegality or unlawfulness sa pagsuksok nila. So anyways, ongoing pa mangyayari ng negotiation with the PDL and ang aming regional director si General Solencio, ang baliman is pamatian niya. Ano pa ibang gusto nila nga ano pa ibang mga complaints nila kayo pag-sabton, pagpangtaan sa solusyon sa aming regional director. Okay. Attorney, ang imo na ng mensahe, panawagan sa aton nga mga kabyan. Okay, so in behalf sa aming regional director, si Jail Chief Superintendent Brendan Solencio. So iyagod mga statement yan dahil siya nga as long as ang pag-raise nila sa mga concerns does not cross sa unlawful or sa acts na would hurt mag-injure sa ibang person or individuals. We will hear them. We will mamati kami sa kanang nilang mga question, complaints sa mga bagay. Ngayong hapon Batian si Jail Senior Inspector Attorney Juniven Ray Umadhay. So dira mo makita nga bukas ang BJMP sa pagpamati. Pero ginpatag nila ng pila ka mga rason kung nga ang naghugot sila ang cashless para sa ilaman nga may malikawan ng gamo ang bribery. Iti kung may kwarta nga daan agad matintar ang mga PDLs. Kaso may mga yuon dira sa mga taga BJMP. Ikaw sa suhol mo man ang isa ka cashless ang transaksyon da subong sa BJMP. Kagti sino man bing di magstrikto may natiruhan area take note may natiruhan nga personnel sang BJMP. Pero maswerte lang nga wala na igo. Hindi ka bala mag security, hindi ka magpatuman sa mga security measures para ma-ensure ang seguridad man sa ibang mga personnel. Sa issue naman kakson si jail warden o wala sila sa may makita ang rason para i-relieve si jail chief inspector Awe. Ilang taon ta kay sa interview naton kay Ina before sa program naton kay jail senior inspector Umadhay, ongoing pang negosasyon. Iti importante lang ang mga ginapangayo sa mga PDLs. Kaangay lang sa ilang mga rights. Man pwedeng kung ano lang pasugtan sila. 37 minutos magaligad sa takna alas 2 sa hapon. Antes kita maghatag sa pila ka mga pahanumdong luyag naton tamyawon ng mga kauturan ta nga nagabantay sa aton sa live naton no. Kay Mama Aldea Tarosa, magandang tao, watching from Yag-Aw. Si Austin Montaño, watching from Leyte, ni si amigo ta. Si ako nga wife, si Noela, lantaw man sa Gimaras. Kag si Maria Clara, suki tagid si Maria Clara mo. Alin agas ta hapon nga programa ragid. Gusto tanan pa no nga nagaupod sa aton, pwede ka mo dira ka bilin sa inyong comment kay basahon naton. Kag kung may extra ka mong oras, mayugid nga ma-share nyo ang aton page,
like kag i-follow lang para mas madamo pag itong malabutan sa aton nga pagpangalagan. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon. Mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hindi nila sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to presidencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tambok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN.
Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 48 minutos magaling sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka muna nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Bano. Mga kabinan, sa maabot nga Setyembre, pagaywaton ang opening September 4 to 7 sa Dragon Fruit Festival sa probinsya sang Guimaras. The most refreshing and colorful festival, mga kaabyanan,
ang pila sa mga balantayan dira ang opening sang weekend market. May farm pick and pay man. So, kadto ka sa farm, no? May farm ka nga kadtuan, kagti bayad ka lang sa kada makuha mo doon, no? May dragon fruit food fest man, aba sa namin ni. Tapos may ara damo ni siya ang fruit fest. May ara sa ka hotel dito no sa Guimaras, may ara man sa isa pagid ka resort. Kag weekend market. So, 4 ka adlaw ini, 4, 5, 6, 7. So, we hope nga magkanto ka mo, no? Enjoy nyo ang industriya. Kay nagdamo pa gid ang produksyon ng dragon fruit dira sa probinsya. Hindi lang mangga ang ma-offer sa mga taga-probinsya sa Guimaras, kundi manamit nga pagkaon kag preska nga mga prutas aside sa paho. ...50 minutos makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Ang iban pagit ng mga balita, patpato na to sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Salamatan ta mga kaupdanan ta sa technical sign, Engineer Roy Louie kay pang sa studio sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Stream.